Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Kasama po natin Congressman Nery Colmenares, representative po ng Bayan Muna Party List. Ano ginagawa ng ERC? Di ba role nila yan? Yan. Yun ang problema sa gobyerno natin. Pag tumaas ang presyo ng kuryente, yung regulatory body pa like ERC ang unang nagsasabing, okay lang yan. Kasi may malampaya shutdown eh. Pag tumaas ang presyo ng gasolina, DOE pa yung unang magsabi, okay lang yan, tumaas ang presyo ng gasolina international market. Tumaas ang presyo ng bigas, Department of Agriculture pa magsasabing, okay lang yan kasi lean months eh, kulang yung harvest. For once in their life, Kuya Daniel, pwedeng tumayo sila sa taong bayan kaysa sa mga malalaking traders, sa malalaking negosyante. Yun ang problema. Meron na ba kayong ikinaso? O may kinasuhan na ba kayo sa mga nasa ERC? Ang pinaka-last naming, kinasuhan namin ng ERC a few weeks ago sa Ombudsman dahil hindi nila nilalabas ang report. 1 year na yung malampaya shutdown. Ngayon, ang desisyon sa emergency power nakasalalay sa report nila. Kasi kung yung mga kumpanyang yon ay na-found na nag-collude at nag-withhold ng supply para tumaas ang presyo ng kuryente, bakit tayo papayag na naman na magsha-shutdown na naman sila next year? So do you find it ngayon na kasama na sa collusion itong ERC? Sa amin ang charges namin sa ERC, very favorable sila palagi sa mga GenCos against the Filipino people. So, kasi kung sinasabi nyo laging may overprice, hindi ho ba kaya nga merong Energy Regulatory Commission dahil para wag magkaroon ng overpricing dito sa presyo ng kuryente. Yung isang example ko lang dyan, Kuya Daniel, yung Meralco, yung malampaya shutdown last year, nag-apply ang Meralco at total of 10.15 pesos per kilowatt hour na dagdag singil. Ibig sabihin kung 6 pesos dati yan, magiging 16, the highest in history. Anong ginawa ng ERC? Na-prove. Mabuti na lang may nakakapansin sa atin, pumunta sa Korte Suprema, nagrally ang mga tao, napigilan yon. Pero kung hindi napansin yon, ano yon? Ibig sabihin yung binabayad mong 1,500 a month, pwedeng maging 3,200 a month. More than doble. Pero yung mga kasama nyo, hindi nyo ba napapaliwanagan sila? Kasi kung halimbawa, you were convinced na itong emergency powers ay hindi dapat na maibigay muna. Kumbaga parang sabihin na natin na masyadong adelantado ito, no? 19 sa kanila ang hindi naniniwala sa inyo at nag-iisa kayo. Hindi nyo ba sila nakakumbinsi man lang? Well, actually, ang trabaho ko sa Kongreso, wala akong ilusyon na I can stop things. The minority lang talaga kami dyan. Siguro sa akin na lang is fiscalizing at i-expose ang problema at bahala na ang taong bayan na... But at least for them to understand. Minsan kasi party lines ang decision dyan eh. Pag majority ka o liberal party ka o Malacanang ka, di hingi ng presidente tapos miyembro ka ng partido ng presidente, hindi mo ibibigay, di ba? So, in the end... So, you're saying now na it's more on hindi na talaga iniintindi itong dapat na intindihan, kundi sa pikit mata na lang na sige, pasa natin dahil yun ang gusto ng presidente? Well, that's what we're saying. Kay budget man yan, kay errata man yan, o... kung ano pa mang mga hinihingi ng presidente na mga panukala sa Kongreso. Yun ang kaya nga sabi nila, di ba, pag tapos ng eleksyon, lahat ng mga politiko lilipat sa presidente. Very centralized kasi yung system natin sa presidente. Ano na ba nangyayari sa inyo doon sa errata na yun? Ayun, hindi na namin nakilatis yun. Pero di ba dapat bumalik muna yun sa inyo? Dapat. In fact, dapat bago namin in-approve, dapat napasok na nakilatis muna yun eh. Kasi ang billions kasi, Kuya Daniel, ang nawawala sa budget pag hindi mo maaral eh. So parang sabi, errata lang naman eh. Parang kami na lang gagawa without your approval. Parang 269 pages ang errata. Worth at least 4.7 billion, pero nalaman namin recently sa Senado, na bisto ng Senado, umaabot pala ng 33 billion. So yung 33 billion na yun was part of the errata that was inserted by the DBM. So parang ang nangyari, nagkaroon ng insertion na 33 billion pesos. Yes. Pero without the approval of Congress. In-approve namin in the end kasi nag-approve ang second reading eh. Pero ang sabi ko, may constitutional checks and balance tayo. Presidente ang mag-draft ng budget, Kongreso aralin mo at aprubahan mo, Presidente ang mag-implement.
Pero kung ganun lang na hindi mo nga nabasa, inaprubahan mo, that is not the fulfillment of the constitutional provision on Pero problema na Congress. inyo din yun dahil pumayag kayo. In-approve nyo din, tama. di ba? Kami, nag-no kami. Siyempre, tinutulan namin na paano tayo mag-approve ng budget? Hindi nga natin alam kung anong laman niya eh. But you decide as a body. So, Kaya, minority kami. So, sana may reforms later on na pag mga issue, pwede naman mag-party lines ka eh. Pero pag issue ng taong bayan, sana yung kung anong interest ng taong bayan. Hindi naman kami dyan representatives ng Malacanang eh. Representatives kami ng taong bayan dapat eh. So yun ang primordial dapat na interest so ngayon, namin. dito sa issue ngayon na to, how do we face this head on? Well, darating ang panahon, kikrisis talaga tayo. So sa amin, yung IPIRA, yung ang dapat tutukan na i-repeal. Ang pag-privatize, asan na ba ngayon wala yung pa eh. amendment na yun? Nauna pa yung ibang mga bills eh. May building kami dyan to repeal IPIRA. So, yan. Hindi namin alam kung anong plano ng gobyerno dito, pero darating yon. Ang problema lang ngayon, hindi nila na-prove ito, pero sisingilan taong bayan. Sabi nila, hindi naman i-impose sa consumer yan eh. Una, wala sa resolution na hindi i-impose sa consumer. Pangalawa, kung kukunin nila sa public funds, o di mas malala rin. Ibig sabihin, taong bayan pa rin kung consumers, at least ang nagbabayad taga Luzon. Pero kung sa taxpayers mo kukunin, buong bansa na, pati taga Mindanao pa rin, nagbabayad sa krisis. Ang kasalanan naman dito, hindi taong bayan eh. Ang gobyerno may kasalanan dito kasi hindi sila tatayo ng planta, hindi nila nire-regulate, kaya masama yung privatization eh. Kasi yung regulatory bodies natin, na-mention mo nga kanina, hindi naman nagre-regulate. Hindi naman din daw kasi ganun kadali magtayo ng planta. And hindi din kakayanin yun na makasolve dun sa problema by next year dahil hindi mo matatapos yung planta by next year. Mula pa yan kay Arroyo eh. It will take some pero time. yung pinag-uusapan ngayon, parang they need an immediate solution to this. So that's the reason why they need the emergency power. Actually, palagi nilang sinasabi, kung noong 2010, nang kaupo mo, kung ginawa mo yun, di tapos na. But secondly, ang problema nila, immediate solution, di yung 2,000 megawatts na kulang nga, na hindi nila dinidiscuss ha. Palagi sila nag-El Nino, yung 2,000 megawatts na mag-maintenance shutdown yung mga planta, yun ang una niyang tutukan. Na wag pag-shutdownin. Oo. Pero lagi nila sinasabi, I always ask that eh. Ang sinasabi nila lagi dito, hindi nga pwedeng hindi mo siya shutdown dahil magkakaroon ka din ng forced shutdown eventually. Ganon din ang sabi nila nung Malampaya shutdown. Sabi nila, hindi pwede kasi ganon. Pero nalaman ng PEMC later on, pwede pala sana, we need hold purposely. Kaya sila may fine. Ang isa nga, 200 plus million ang kanyang fines eh. So, hindi pwedeng ganon. Ang unang dapat gawin ng gobyerno, regulatory ka, magsha-shutdown ka, imbestigahan kita. Hindi yung, magsha-shutdown kayo, sige, emergency power tayo. Parang foregone conclusion na magsha-shutdown sila. So, in any case, yung privatization ng IPIRA, yun ang mali. What about the ILPs? Well, yung ILP, maliban doon sa contest namin, na bakit tayo mag-ILP, dagdag na naman na bayarin yan, kung hindi naman tunay ang tawag dito, ang problema. Pero pangalawa, dito sa ILP, kung na-contest din namin, dalawa ang babayaran natin dyan. Una, actual cost ng fuel, expense ng mga ILP participants. Pangalawa, mayroon pang provision dito sa batas na sa resolution na mayroon pang recovery ng for the reasonable use. Sabi ko, profit yan. Bakit pa naman tutubo na naman? Hindi ba pwedeng hindi tutubo ang mga plantang, ang mga malls na yan? Hindi, kung gagamitin mo, sasabihin nila, di ba? Kung magagamit lang naman yun. Dahil ito pang-assure to di ba? Nasa interest naman ng mga malls din at ng lahat na hindi magkaroon ng brownout. So, bakit mo pagkikitaan? Kung actual cost na lang. Ang isa pang dagdag naming problema dito maliban dyan sa ILP, meron silang provision sa resolution, isuspend mo ng environmental laws during emergency powers. Exactly. So sabi namin, ano naman ang kinalaman ang Clean Air Act, yung mga environmental certifications, muna. Kasi para daw makapagpatakbo nga dahil hindi sila makakapagpatakbo. Actually, Kuya Daniel, para mapatayo kaagad yung planta, kasi sabi daw ng mga planta na iba, nagpapatayo ngayon, ang tagal kasi may environmental permits pa, may consent pa, may consultation pa, i-bypass natin lahat yan para mabilis na matayo. So, may nagsasabi nga na actually ang reason ng emergency powers
is not the ILP. It is the plants. Yung mga malalaking planta actually ang nagpupush dito para ma-approve at mabilis na matayo ang planta nila. So, pag natayo na yan, Kuya Daniel, pwede pa ba tayong magreklamo? Ay, grabe yung usok niyan. Masama sa environment. Tapos na na-approve na So, really, Kasi doon grabe. nga, lalabas parang hindi na may screen yan as whether yan by environment friendly or wala bang lalabagin doon sa Tama. batas natin tungkol Hindi sa required ang environment. ECC. Hindi na required ang ECC. So, ang dami nating papasanin na problema, dagdag na bayarin sa atin, tapos planta, environmental pa, na ang taong bayan walang kasalanan sa entire process. So, anong kasunod na hakbang ninyo ngayon dito? Meron pa bang paraan kayo nakikita? Kasi dito sa botohan, saka sa talo na kayo. May plenary debates mamaya for the third reading, second reading as a committee, for the second reading. Sa committee pa lang naman yon. Tama ka. I hope I can convince members of Congress na wag naman natin bilisin ito at babayaran ito ng taong bayan So, hopefully, may mga members na magsabing, hunos dili muna tayo kasi hindi pala klaro ito And secondly, syempre, sa Senado, sabi ko nga, ako, lang naman, exposed lang naman It's for the public to decide kung tutulan nila o hindi yung isang bagay. So, I hope na maraming members ng public ang tututol dito, not only because consumer ka ng Meralco, madadagdagan ka, you're a taxpayer. Gagamitin na naman ang pera mo dito. At pangatlo, environmental groups kayo. So, dapat tutulan din yan napakaraming kasalanan na nagawa ang IPIRA. At ang masama nito, maraming kumikita sa kuryente. Tayo ang second highest sa Asia. Baka next year, baka tayo ng highest in Asia. Na hindi siya nag-deliver ng pangako niya. Pero the government continues to maintain na dapat ituloy ang IPIRA. So, I hope ma-expose na talaga yan. So ano ngayon ang ilalatag ninyo to at least convince yung ibang mga kasama ninyo? Kasi parang apparently itong mga sinasabi nyo na to, di naman pwedeng sabihin hindi pa nila nadinig. Yun lang. Ang shutdown talaga, imbestigahan namin yung shutdowns. Muna, wag muna ibigay yan. Tingnan muna natin yung shutdowns. Madali lang naman, isang linggo kung gusto namin. So you will be calling for an investigation? Yes, may investigation kami dyan. Meron na ba kayong ipinalabas na mga... resolution. We will file that resolution to investigate the plants. In fact, may luma na kaming resolution. So kailan po mag-uumpisa ang hearing dito? Dapat, dalawa ang gusto naming i-hear. Una, itong shutdown sa emergency crisis. At pangalawa, yung toll rates dito sa tollways, NLEX, SLEX, may resolutions kami to investigate. Ang request namin sa House leadership, sana ngayon na, as in, kung kaya this week kung hindi, di next week, no? Bago mag-recess by December. At least mapag-usapan. Kasi baka ma-overtake na naman kayo ng events nito dahil parang magiging moot and academic na yan pagka ang nangyari. Tama. Diba? Oo. So, bago mag-recess, you're expecting po na makapag-hearing kayo tungkol dito. Kasi yun lang naman, once na na-resolve yun, you think pagka na-imbestigahan, napalitaw ninyo na talagang merong naging problema doon sa pag-shutdown na ito, at least ito maaaring maging daan to stop yung pagbibigay ng emergency power. Yes. And secondly, we will recommend penalties. Kuya Daniel, may kontrata ka to supply semento sa isang business. 1,000 semento bawat linggo. You failed to deliver. For one reason, nasira planta mo o whatever. Hindi ba kakasuhan ka ng businessman? Exactly. Kasi you breach of contract ka Dito, nagsha-shutdown silang basta. Tataas ang presyo ng kuryente. Yung ganun-ganun na lang. Wala man lang penalties. That's a breach of contract. You promise to deliver kuryente, wala kang dineliver na kuryente. Kasi meron ka dapat kasing, kumbaga, safety net. Yes. Kung ano yung dapat mong gawin. If in case mangyari itong ganito. Para ma-deliver mo pa rin yung kontrata mo. Yes. So you're saying na hindi mo pwede katwiran sa akin. Nasira kasi yung planta ko, kaya yung kontrata ko sa'yo ay ibibreach ko. Yes. Parang may nabangga kang tao o sasakyan, sabihin mo, sira kasi brake ko problema mo yun. Bayad ka. Kasi at least you should be penalized. Yes, diba? yung cost damage So you're saying that they are not even penalized? Wala. Meron daw penalties na maliliit. Meron naman pala Hindi. Ang sabi ng ERC, pag ma-breach daw nilang isang level, tsaka sila may penalties. Pero ang penalties maliit. Kasi daw yun na wala tayong magawa. Dapat i-amend ng batas. Dapat lagyan ng malaking penalties. Baka stipulated sa contract yon.
Well, sa kanilang kontrata yon, but contracts cannot, contravene public policy and welfare. So, sa amin, dapat may penalties. Other than that kasi, wala silang incentive na ayusin ang planta. Bakit mo ayusin ang planta? Para hindi mag-shutdown next year. Okay nga sa amin mag-shutdown, tataas presyo ng kuryente. Pero the moment you penalize them, o di syempre, bawat shutdown nila, mag-isip sila Magpe-fake ka ba ng shutdown? Babayad ka ng malaking Pero kung may damages. pinangahawakan nga sila na wala naman stipulation yan sa kontrata, na may lusot naman ako dyan. Ayun na nga. So, in aid of legislation, talagang sa hearings na to, sabihin namin, ay hindi. Pag nag-shutdown ka, bayaran mo yung tumaas na presyo ng kuryente, huwag ipasa sa tao, plus may dagdag ka pang interest sa damages. Tingnan natin kung mag-shutdown silang basta-basta pag But may you cannot ganong just penalties. simply do that kung hindi batas ang pag-uusapan natin. So ilagay niyo sa batas. It must be diba? a law. It must be a law. Kaya nga for the meantime, parang ito pa lang, Duralex said Lex. Wala pa sa batas. So wala, kayo ang pasensya, kayo gumawa ng batas, di ba? Actually, pasensya ang taong bayan. Oo, kasi exactly. Para sa aming mga congressman, parang dali-dali lang pumasa ng batas na hindi pinag-isipan. Pero taong bayan ang nagsasuffer So, ang problema, minority kami palagi dyan. Hindi kami nakakakuha ng boto. Pero hopefully, pag congressional hearing, yung point mo kasi, hindi ba malinaw yon sa iba? Baka naman malinawan ng iba. Sabihin na, oo nga naman, bakit kayo mag-shutdown? Parang wala lang. Dapat may penalties nga naman, not only to ensure na hindi babayaran ng taong bayan, yung ginawa nyo, and secondly, to discourage na mag-shutdown ka, ayusin mo naman ang planta mo kasi otherwise, pag hindi mo inayos yung break mo, may mababangga ka, babayad ka, di ba? So, only those things sana pwede na. So we're looking forward this week or next week or Hopefully. before your recess, magkaroon ng hearing at mapatawag at It's up for the majority. itong investigation. Yes. So dinulog nyo na to sa House leadership. In fact, we will write a letter today about it, asking na kung pwede bilisan ang hearings ng mga resolutions. You will write a letter to the speaker. Yes. Para bilisan itong ano na Yes. to. So kung hindi bilisan, Sabi ko, ang role lang naman namin yan, taga-expose. And it's up for the people to decide. bahala to na sila. object. Bahala na sila. Wala naman kaming majority dyan. bahala na sila. Maraming salamat po. Good luck. Maraming salamat. Good luck, sir. Congressman Henry Colmenares ng Bayan Muna Party List dito lang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Rosa.